Tara na, talakay, mga usapin tungkol sa kalikasan at likas na yaman kasama ang mga kaibigan ng kalikasan mula sa DENR Calabarzon dito sa programa Talakayang Kalikasan. Makakalikasan! Araw! Kami ang inyong likod mula sa Department of Environment and Natural Resources Calabarzon, Mia Escandor, May Alcacid, and welcome to the official and first ever DENR Calabarzon's podcast, Talakayang Kalikasan. May, this podcast is a first for DENR Calabarzon. And of course, we are very glad that we are launching it now para naman maging mas malawak ang naabot natin in terms of information dissemination about DENR plans, programs, and activities. Yes naman, partner. Actually, before kasi, yung Talakayang Kalikasan is through radio and Facebook live stream. Pero syempre, para makasunod tayo sa trend and mas mapalawak pa natin yung ating community engagement, nilalaunch natin ngayon ang first ever podcast ng DENR Calabarzon. Exciting new venture, right? And as a podcast, it's very much similar like yung radio show natin before. But the difference is our regular listeners can now subscribe to our podcast and listen to it anytime they want. And yung audio episodes, pwede lang i-download and stream from the internet. True, that's the beauty of technology nowadays, diba? And syempre, for our pilot episode, exciting din ang ating magiging topic. And syempre, exciting din and very special ang magiging guest natin for today's podcast. Tama ka dyan, May. Ang topic natin for our very first episode ay Project Transform. May, halimbawa, wala kang idea about Project Transform. Kunwari, hindi ka taga DENR. Pag halimbawa, tinanong kita, ano ang Project Transform? Ano yung maiisip mo? Siyempre, pag narinig ko yung words na Project Transform, papasok sa isip ko dyan yung transformative governance or leadership. Pwede. Pero ako kung halimbawa tatanungin, ano yung Project Transform? Siguro may kinalaman yan sa behavioral change, sa change. And knowing DENR, so baka about ikagaganda ng kalikasan, nakapaligiran at likas na yaman. Oo, diba? We can only think of the good things. Pero ano ba talaga yung Project Transform? Yan ang aalamin natin sa pamamagitan ng ating special guest. At yan ay walang iba kung hindi ang Regional Executive Director ng DENR Calabarzon, Rednilo B. Tamoria. Isang makakalikasang araw po, Rednilo. Hello po, sir. Isang makakalikasang araw din sa inyo, Mia and May. At sa lahat ng tagapakinig, taga-subaybay ng Talakayang Kalikasan podcast, o tinatawag natin pilot episode ng podcast ng DENR Calabarzon. Siyempre, binabati ko ang Regional Strategic Communication Information Group for coming up with this panibagong pag-adapt dun sa teknolohiya sa social media ang podcast. Thank you very much po, Rednilo, for giving us this time para sa podcast natin. Pilot episode po ito. So, Rednilo, ano po ba yung Project Transform? Sa pag-assume po ng ating bagong kalihim, ang kasalukuyang kalihim, Secretary Maria Antonia Yul Laisaga, inintroduce niya yung kanilang mga magagandang karanasan. Siya ay napapagbilang pa sa akademya, sa non-government organization. At ito yung Transform. Ito ang buod ng kanilang estratehiya kung paano mas mamobilisa ng lahat ng sektor na may taya o may kinalaman sa isang bagay. Lalong-lalo na po sa bago niyang mandato, sa pagpapatupad ng mandato ng DENR, mas nakita niyang kinakailangan to. Sa simpleng meaning ng Transform, it's actually a packaging of acronym, pero hindi man eksakto, pero ang tinutukoy nito ay ang Transdisciplinary Approach for Resilience and Environmental Sustainability through Multi-Stakeholder Engagement. Doon pa lamang sa definition na yun, makikita na natin yung buod
ng estratehiyang ito. Una, yung nilalayo nito, ng proyektong ito para sa isang resiliency at environmental sustainability. At pangalawa, yung mga actors para sa estratehiyang ito, yung engagement ng stakeholders o tinatawag nating mga maytaya. So Red, ano naman po yung mga specific na goals and objectives ng Project Transform? Siyempre, from the definition itself, nung pinanggit nating Project Transform, magre-reflect na doon na gusto nating buhayin yung mayamang karanasan ng Pilipino, yung sama-samang pagkilos o yung tatawagin natin bayanihan. Lalong-lalo na po sa sektor ng environment and natural resources, walang may kakayanan upang epektibong mapamamnuan, maprotektahan at mai-conserve ang environment and natural resources, kundi sa sama-samang pagkilos. So nilalayon nitong Project Transform na sabi ko nga, buhayin yung pagtutulungan yon na natural naman sa mga Pilipino sa pamamagitan ng bayanihan. Sa pagsisikap natin na magtulong-tulong doon sa hamon ng kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na doon sa pagbabago ng klima, siyempre, ang katapat nito ay sama-sama ring pagkilos. At yon ang buod at pangunahing layunin dahil hindi ang mandato sa proteksyon at konserbasyon ng ating kapaligiran at kalikasan ay hindi naiiwan lang sa pamahalaan, hindi naiiwan lang sa DNR, kung kaya kinakailangan nating i-engage ang lahat ng sektor at lahat ng may taya kung pwede lang at dapat ay ang sama-samang o tinatawag natin whole of society approach. Hindi lang simpleng whole of government approach, whole of society, yung kabuuan ng lipunan ang kailangan nating immobilize dito. Thank you po. Very well said po. So Red, saan naman po yung areas na ini-implement ang Project Transform? Na binanggit ko na nga kanina na ito ay pagtutuloy lamang ng mga magagandang karanasang na involvement ng ating kalihim nung nasa pribadong sektor pa siya. Ito ay naumpisahan nila sa probinsya ng Bataan at ito ay lumalawak doon mula sa isang munisipyo ay halos kabuang probinsya o lalawigan na ng Bataan ang yumayakap dito sa Project Transform, siyempre, sa pakikipagtulungan ng tinatawag nating implementing partners. Merong 5 mayor na implementing partners ang Project Transform, kasamang Peace and Equity Foundation, ang Philippine Business for Social Progress, ang National Resiliency Council. Yun ang original na grupo ng ating kalihim. Kung kaya, hinikayat din niya ang mga implementing partners ito na ipagpatuloy pa ito sa ibang site. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa DNR ay napasama na ang Ormoc City sa Leyte, ilang munisipyo po sa Surigao del Norte, sa Siargao, at ngayon po particular sa ating rehiyon, in-identify na po ng ating kalihim ang Rizal bilang karagdagang site kung saan i-implement ang estratehiyang ito. Inumpisahan po natin ito nung latter part ng 2023 at for 2024 marami pa pong mga nakahanay na lugar kung saan gagamitin ang estratehiyang Project Transform sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa katunayan, naglabas na po ng kautusan ang ating kalihim sa pamamagitan ng isang administrative order parang mainstreaming the Project Transform as bilang estratehiya ng multi-stakeholder engagement sa pamamahala ng ating kalikasan. Sir, saan po ba sa Rizal ito ini-implement sa ngayon? At bakit po ba napili ang probinsya ng Rizal para sa Project Transform? Alam mo, napakapalad ng ating rehiyon sa pagkaka-identify sa lalawigan ng Rizal bilang karagdagang site para i-implement ito. Bago pa man ilabas yung administrative order, ay talagang inumpisahan na natin nung i-identify pa lamang ang lalawigan ng Rizal. Para maging epektibo ang implementasyon, in-identify ang mga ilang piling lugar na napapaloob sa isang tinatawag nating ecosystem.
At ito pong mga lugar na ito sa lalawigan ng Rizal ay ang bayan ng Montalban, bayan ng San Mateo, lungsod ng Antipolo, bayan ng Baras at bayan ng Tanay. Ano po kung mapapansin niyo, anong common character nitong mga bayan ito? Ito po ang nagko-comprise ng ating mountain ecosystem sa loob ng lalawigan ng Rizal. Kung tatanungin bakit lalawigan ng Rizal, bakit sa 82 lalawigan ay prioritize na ating kalihim? Sapagkat napakagandang showcase ng lalawigan ng Rizal. Siya ay nandun sa corridor ng urban ecosystem. At naging saksi ang lalawigan ng Rizal na pinagmulan ng maraming sakuna, dulot ng natural disaster, dulot ng di na natin mapigilan pagbabago ng klima. Maaring mga bata pa kayo noong 2009 at nung maganap ang Ondoy. Yung kalakhan ng tubig po na bumaha sa Kalakhang, Maynila ay galing dyan sa mountain ecosystem niya ng bahagi ng Rizal. At siyempre, yung development na nangyayari sa pambansang sentrong rehiyon o National Capital Region ay unti-unting umuusog at nag-e-expand sa lalawigan ng Rizal o sa pangkalatan sa rehiyon ng Calabarzon. At siyempre, kasama ng pag-unlad ay yung impact ng pag-unlad at epekto nito sa kalikasan at kapaligiran. Kaya kung hindi natin aagapan ito, ay maaaring wala ng kagisnang magandang kalikasan at kapaligiran ang mga susunod na henerasyon. Kaya sa pamamagitan ng Project Transform, mai-exhibit natin ang estratehiyang ito at maaaring maging tularan ng iba't iba pang mga site na maaaring sumunod sa implementasyon ng Project Transform. Yes po, agree naman talaga, no? So Red, ano po yung mga naisagawa natin na steps sa pag-uumpisa po ng proyekto? Alam mo, yung Project Transform, dito ko nakita yung talagang pagiging community-based at process-oriented, evidence-based, science-based ng ating kalihim. Yung proseso po talaga na dinaanan ng magmula nung ma-identify ang Project Transform ay napakakumpletong proseso at after yung prosesong ito, natitiyak ko po na magiging matagumpay ang Project Transform sa Rizal. Una, ay pinalabas po at pinalutang po natin ang mga gaps, problems sa usapin ng disaster risk at saka mahamon sa ating kalikasan sa bawat nabanggit kong lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpunta direkta ng ating mga senior officials sa pamumuno po ni Undersecretary Malu Ernie at ni Undersecretary Jonas Leones. Pinasyalan po natin ang 5 lokal na pamahalaan at nakipagpalitan ng kuro-kuro dun sa mga hamon, sa mga plano nila, sa mga comprehensive land use plan nila, sa mga disaster risk and DRR plans, at kasama ng kanilang mga hepe ng kanilang departamento. After po na mapalabas natin at ano yung kinakailangan nilang gaps, at ano yung mga gaps sa kanilang mga programa at kinakailangan intervention, ay nagdaos po tayo ng Resiliency 101. Mas pinalalim po natin ang pagkakaunawa sa resiliency, sa usapin ng resiliency, para mas lubos pa nating ma-arok at tawag natin na ma-dig up ang mahalukay, ang mga iba't iba pang hindi natin nakikita ng mga nagdaang taon sa pamamahala ng ating kapaligiran at kalikasan na nararanasan na lang natin kapag nandyan na yung epekto ng natural disaster. Kaya nagkandak pa tayo ng Resiliency 101. Mas lumalim po yung pag-unawa ng mga lokal na pamahalaan. Mas nakita nila yung gaps. After that po ay kinonvene natin yung mga may taya. Dito na pa pumasok yung mga sektor o stakeholder na labas ng pamahalaan. Pribadong sektor, negosyo, non-government organization, akademya, mga paaralan, people's organization, civil society organization na kumikilos doon sa 5 bayan na yun. Kinonsulta natin sila at inalam kung ano lang kanilang ginagawa patungkol sa environment and natural resources. Nabuo yung mga
kalipunan ng lahat ng mga stakeholders. Napalabas natin yung kanilang mga inisyatiba at engagement sa kasalukuyan at plano. And after nung mapalabas na po ito, ay pinaghalo po natin, o tinatawag natin sa pinagbangga po natin yung plano ng lokal na pamahalaan at yung pwede i-contribute at itaya ng pribadong sektor at yung mga nabanggit ko ng mga stakeholders. At nabuo yung framework po for resiliency ng lalawigan ng Rizal. Ngayon po, sa araw na pong ito, naipirmi na po ng ating kalihim yung paglulunsad o tinatawag nating launching after undergoing yung ganong proseso. Ano pong value nito? Mas magiging maganda po ang plano ng pagtutulungan dahil dumaan sa konsultasyon, hindi isang planong isinaksak lang ng national office sa isang lokal na pamahalaan. Pinakita yung engagement, pinakita yung participatory approach, at pinakita rin kung ano yung mga batayan at ginamit yung posibleng mga solusyon na nakabatay sa nature. Tinatawag natin nature-based solution. Ang isa pang contribution nito sa kabuuan, nabuo po yung template na dapat gawin para kung mag-e-expand ang site sa implementasyon ng Project Transform, ay buo na po yung proseso. Yun yung mayor na contribution, magiging ambag ng ating rehiyon, ng Project Transform Rizal sa kabuang implementasyon ng Project Transform sa kabuuan, sa buong bansa. Nakakatawa naman po, no? Sobrang simple lang nung mga salitang Project Transform, pero sobrang lawak, di ba po? And ang dami-dami na palang ginagawa po, no? Para ma-achieve natin yan. Yeah, it's just a span of 1 year. Ang dami nang nagawa ng DENR, especially ng DENR Calabarzon through the correction. Hindi pa umaabot ng 1 year. Inumpisahan natin to ng third quarter of 2023 at ngayon papunta na tayo sa launching. At ito ay magaganap sa February 29. Wow! Magpipirmahan na ang lahat ng may taya. Nabuo na yung mga plano at marami pang pwedeng kasunod na mga after niyang pirmahan yan. At yan ay nagdesisyon na ating kalihim na ilunsad na ito dahil nag-undergo na nung ganong proseso. At masaya ako na dun sa contribution. Dagdag kaalaman din po ito sa skills, capability ng ating mga taga-DNR. Alam niyo po nung nag-rationalization na wala yung community development officer na item. Kaya yung mga item po, yung skills po ng ating mga is absent dyan. Pero dito po, kailangan ng ganung skill. Sa pamamagitan ng Project Transform, mas pinapaunlad din ng kapabilidad ng ating mga empleyado, personnel, para sa lubos na pagpapaunlad ng pagtugon dun sa mandato ng DNR. So, Red Nilo, ano na po kaya yung mga susunod pang hakbangin ng DENR? Ano na po yung way forward ng DENR Calabarzon? Nabanggit ko kanina yung launching sa March 29 ng ating mga key personnel at bumubuo ng Project Transform team ng DNR Calabarzon ay abalang-abala para sa paghahanda. March 29 po. February 29. Sorry. We have only practically 6 days. Malapit na. Exciting part. Kaya exciting part. At dito rin susukatin ang kakayanan natin. At nakatuon ang mata at atensyon sa atin. Hindi lang ng lokal pamahalaan, hindi lang yung mga ibang sektor, kundi mismo yung buong DNR kung paano natin ito lulunsad. So, isa yon. Pangalawa, siyempre hindi lang natin ito lilimitahan sa lalawigan ng Rizal. At the same time, bahagi lang yon ng kabuang lalawigan. Mountain ecosystem lang yon. No? Yes. Meron pang lakeshore ecosystem. Diba? Dahil 14 na lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Rizal. Siyempre, alangan naman yung ibang probinsya ay hindi natin i-implement ito kung isang pambansang patakaran nito at pambansang strategiya. Di pa man natin na ilulunsad ng fully ang Rizal, in-identify na ni Secretary ang coastal towns o Batangas. At yan ay malamang
Kasunod yan. Sunod na po. Siyempre, simultaneously sa iba't ibang rehiyon, maglulunsad na rin ang ating pong undersecretaries na focal person dito ay gagagaling lang ng Bohol. So, maliban sa Bataan, sa Ormoc, sa Siargao, sa Rizal, kasunod na po ang Bohol, in-identify na rin ang Lanao del Norte, ang Sultan Kudarat, ang Baguio, and even ang Quezon City, sa sentrong rehiyon ng ating bansa ay kasama na yon. So, yon. At ulitin ko, sa buong prosesong ito, napakapalad ng DNR Calabarzon dahil pagbabatayan yung prosesong ginamit natin para umabot dun sa launching. Pero syempre, yung launching ay isang yugto lamang. Ang mas hamon ay yung implementasyon ng mga napagkasunduang programa. Sabi nga, sustainable. Hindi natin masasabing sustainable kung hanggang launching lang. Yes. So, we have more to expect. At the same time, maaring mag-anak pa to ng maraming pagkakasundo ang mga maliliit o pangbayan o panglalawigan kasunduan para sa ilalim po ng Project Transform. Red Nilo, if I may add po, ano po ba yung magiging role ng local government po pagdating dito sa implementasyon ng Project Transform? Yung sa mga batayang framework at prinsipyo ng Project Transform, hindi natin na-discuss kanina, it should be an LGU-led. Nandito po ang DNR to facilitate lang. Pero at the end of the day po, ang usapin ng environment and natural resources, tayo after 8 to 5, umuwi na eh. Pero yung lokal na pamahalaan, sila ang naiiwan sa komunidad. Kaya, pinagdiinan ng ating kalihim na isang batayang prinsipyo ay ang LGU-led, tapos private and public partnership, at syempre, yung tutugon para mga programang tutugon dun sa hamon ng climate change para mas maging resilient ang komunidad. Pag sinabi natin resilient community, sino ba ang namumuno dun sa resilient community? Yun yung lokal na pamahalaan. Napakahalaga pala ng role ng local government pagdating dito sa Project Transform. Ayan. Sir Red Nilo, may possibility po ba na umabot po ito sa, since pinag-uusapan po natin Calabarzon, and then nabanggit niyo po Laguna Lake, makakasama po sa ano, and then kung palalawakin pa po, maaaring umabot sa Manila Bay. Oo, makakaabot siya sa Manila Bay dahil ang isa ring batayang pamantayan nito ay hindi natin tinitignan yung political boundary. Kaya ecosystems based, di ba? Halimbawa, yung mountain ecosystem ng Rizal, maaaring limang lokal na pamahalaan yun. Pero, yung buong lalawigan ng Rizal ay meron pang ibang ecosystem. May urban ecosystem, may lakeshore ecosystem, may coastal ecosystem. Ang ibang lalawigan sa Calabarzon like Batangas, Cavite, and Quezon, di ba? So, yan. At mas napakadaling tingnan at pagplanuhan at mamobilisa ang iba't ibang sektor kung nakikita natin yung kung saan nakabase. So, ecosystem. Pangalawa, yung approach, walang pagkakaiba, yung ridge to reef, di ba? So, maaaring umpisahan sa tuktok o sa kabundukan, pero hindi dapat nagtatapos yung effort doon dahil anumang ginagawa natin sa kabundukan, doon sa ridge, ay may implementasyon doon sa reef, doon sa kalaliman ng dagat. Kaya walang bago doon sa kundi yung pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos, sinasabi nga natin, buong lipunan, whole of society approach. Kung pinapangalandakan palagi ng mga nasa whole of government approach, ito beyond doon sa whole of government approach, that whole of society approach. Very well said po, Red Nilo. Panghuli na po, sir, no? Ano po kaya inyong mensahe sa ating pong mga listener and viewer para sa araw na ito? Siyempre po, yung panawagan na pagsuporta sa proyektong Project Transform. Hindi po magiging matagumpay ito kung maiiwan lang sa DNR, kung hindi po magkakaroon ng kooperasyon ng lokal na pamahalaan. At siyempre po yung buong
taong bayan, buong sambayanan. Masyado na pong grabe at matindi ang hamon ng pagbabago ng klima. Hindi po natin ito masusolusyonan sa mga individual na pagtugon lamang. Nangangailangan na ng sama-samang pagtugon. At dito sa sama-samang pagtugon ay kabilang ang buong sambayanan. Huwag po nating iasa sa pamahalaan lang. Ito po, nagbubukas ang panibagong estratehiya kung paano po magkakaroon ng puwang ng partisipasyon ang taong bayan sa pamamagitan ng pag-alat ng mga kakayanan at knowledge para kung paano natin may ibisahan ang impact ng pagbabago ng klima. So sana po magkita-kita po tayo sa mga aktual na lugar na pagdadausan at gagamitin ang stratehiyang Project Transform. At sa mga iba pang lokal na pamahalaan, bukas po ang DNR at maaari pong magkaroon ng inisyatiba rin po ang lokal na pamahalaan. At sabihan lang ang DNR na interesado rin kami sa pamamaraang yan para gamitin sa aming lokal na pamahalaan. Ayan, maraming salamat po, Red Nilo, sa mga binaghagi niyo pong information about Project Transform. And syempre ako, very proud ako kasi dito sa Calabarzon napili nga yung Rizal. And bukod doon, yung local government talagang willingly, talagang nag-pledge sila na kanilang commitment to this project. So talagang nakakatuwang. At saka exciting lang, no? And at the same time nga nakakatawa kasi hindi alam ng iba na sa very minimal amount of time lang, no, magkakaroon na tayo ng signing and kasunduan sa February 28. Tama po ba, Red? 29. Sorry, 29, February diba? 29. Ayun. And sir, saan po pala gaganapin ito? Ito po ay gagawin sa Antipolo City. Inaayos lang po yung exact venue. At may magaganap pong ceremonial tree planting bilang pagpapakita na nailunsad na ang Project Transform. Bukod siyempre dun sa ceremonial na pagpirma dun sa kasunduan, may dagdag ko lang, yung initial na nakita nating pipirmahan ay nag-encompass sa iba't ibang concern. Ang kaunahan dyan ay ang Sustainable Water Security Project kasi mountain ecosystem yan, kaya source ng tubig ang probinsya ng Rizal para sa kapakanan ng Kalakhang, Maynila at probinsya ng Rizal. Nandun rin po yung regenerative tourism for resilient Tanay. Yan naman po para dun sa lokal na pamahalaan ng Tanay. Yung greenhouse gas accounting and inventory sa lungsod ng Antipolo. So waterways rehabilitation sa lokal na pamahalaan ng Montalban, yung solid waste at saka extended EPR law ay sa bayan ng Montalban at yung nature trees sa bayan ng Monte ng Paras. Ilan lang po ito doon sa na-identify na merong tataya, merong lokal na pamahalaan na mamumuno, at merong mga programa from other stakeholders at pagsasama-samahin po yun sa February 29. See you po sa February 29. So ayan po, maraming salamat po, Red, sa pagbabahagi po ng sobrang daming points po about Project Transform. So partner, so far, ano yung mga take-away mo sa mga naibahagi sa atin ni Red Nilo? Para sa akin, yung sinabi ni Red na na kailangan yung sama-sama, yung kailangan yung collective effort. Kasi maaaring yung ibang tao, naghihintay na lang ng opportunity para itap sila ng DENR. And this is a great opportunity for them to, alam mo yun, showcase their, what they have. Kasi
kung tayo lang 'di ba sa DENR, hindi natin kaya yan eh. So kailangan talaga natin yung ating partners from the private sector, from non-government organizations, from civil society, academe. Kailangan natin yung kanilang knowledge, skills, and yung expertise nila in the implementation of our programs. And napakagandang avenue ng Project Transform para din ito sa ating kalikasan, of course, para sa ikaganda ng ating kalikasan, especially when we think of Rizal and its yung relationship niya sa Metro Manila, katulad din nabanggit ni Red, yung about sa Ondoy. So, we have to take very good note of that kasi napakalaki ng epekto kung ang mga bahaging ito sa Rizal ay masisira ng tuluyan. Napakalaking epekto nito sa low-lying areas, especially sa Metro Manila. So, maganda na at this very early stage, as early as now, ay magawa na ng paraan kung paano natin mapapaganda yung regenerative efforts ng Project Transform dito sa 5 munisipyo ng Rizal. So maganda na ma-implement na and yun nga katulad na nabanggit ko, natutuwa ko dahil yung local government units na concerned ay talagang nag-pledge sila ng kanilang commitment and they're very much willing to take on this project. Katulad nga na nabanggit ni Red na itong project na to ay kailangan LGU-led. Diba? So, nakakatuwa lang na isipin na these LGUs, sana even sa pagpapalit ng administrasyon ay magpatuloy pa rin yung Project Transform. Ako naman, i-add ko lang, siguro yung takeaway sa akin sa pag-uusap natin to, sa mga napulot ko here, tumatak talaga sa akin, sir. Siguro, naalala ko lang yung Christmas ID station natin last December. Yung last part doon, favorite part ko doon, yung salita nyo po na walang may iwan, lahat kasama. And then now, I realized na connected pala siya sa Project Transform, di ba? So, ayun, Red, yun po yung laging nagpa-play sa akin. Walang may iwan, lahat kasama. So, ayun po. Kaya para po sa ating mga tagapakinig, magiging monthly na po ang release ng ating podcast. So, 1 episode per month of Talakayang Kalikasan na maghahatid sa atin ng updates at mga napapanahong mga programang pangkalikasan. Sa lahat po ng may mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa DENR Calabarzon 8888 hotline sa 0956-182-5774 at 0919-874-4369 o mag-email sa r4a@denr.gov.ph. Para naman po sa latest updates sa mga gawain ng DENR Calabarzon, i-like at i-follow ang aming Facebook page at DENR4A Official. Para naman po sa aming mga Instagram, X accounts, TikTok, and YouTube accounts, kindly like and subscribe at DENR Calabarzon. Maraming salamat po sa pagsubaybay at muli, isang makakalikasang araw!